Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Mga Master, salamat sa masipag mag-comment at mag-like. Kayo talaga ang tunay na sumusuporta sa ating munting channel. Shoutout sa inyo mga Master. Kabanata 4641-4655. Kabanata 4641. Ang apat na mga alagad ay umalis sa kontento. Tulad ng para kay James, nagtago siya ng isang tiyak na distansya mula sa nakatatanda. Hindi niya maiiwasan ang patuloy na pakiramdam na may mali. Sino ka? Nakatingin si James sa nakatatanda. Ahem. Itinuwid ng nakatatanda ang kanyang postura, tinanggal ang kanyang lalamunan, at sinabi ng same time, "Binata, makinig ng mabuti. Ako ang pinuno ng Tempris House sa Verde Academy at isa sa nangungunang 10 powerhouse ng Academy. Inilalagay ko ang pangatlo sa gitna ng 10 mga powerhouse na ito. Kaya, humanga ka ba?" Tumingin siya kay James, ang kanyang dating mukha ay nag-iilaw ng isang maliwanag na ngiti. Tinangka ni James na masukat ang ranggo ng paglilinang ng nakatatanda, ngunit tila ang huli ay pinagkadalubhasaan ang isang pamamaraan upang maitago ang kanyang aura. Hindi matiyak ni James ang kanyang eksaktong base sa paglilinang. Gayunpaman, ang ranggo ng pangatlo sa Verde Academy ay sapat upang ipahiwatig ang kanyang kakilakilabot na mga kakayahan. Sa pinakadulo, dapat na naabot niya ang huli na walang hanggan na ranggo ng Kylum Acme. Simula ngayon, ikaw ay magiging isang alagad ng Tempris House. Ang pinuno ng Tempris House ay idineklara habang siya ay hinuhubaran ng kanyang balbas. Ipinagpatuloy niya, sa katunayan, nararapat lamang na ayusin namin ang isang seremonya ng pagsisimula matapos matagumpay na mag-recruit ng gayong promising alagad. Walang alinlangan ito. Magulat ang iba pang mga akademya. Itakda ito. Iyon ang magiging plano. Mainit na ngumiti ang lalaki, na nagdidirekta ng kanyang tingin kay James. Tinanong niya pagkatapos, "Binata, ano ang pangalan mo?" Itinugma ni James ang kanyang kabigatan at tumugon, "Ako si James Caden." "Magandang pangalan iyon. Sa ngayon, gawin ang iyong sarili sa bahay sa Tempris House. Maraming mga espiritual na bundok sa loob ng domain na ito, at ang buong lugar na ito ay nahuhulog sa ilalim ng aking nasasakupan. Huwag mag-atubiling galugarin ang nais mo. Sasabihan ko ang iba pang mga akademya at palawakin ang mga paanyaya sa kanilang mga ulo para sa iyong seremonya ng pagsisimula." Ang pinuno ng Tempris House ay nagtapos bago mawala, na iniwan si James sa isang estado ng pagkalito. Talagang siya ay naging isang alagad ng Verde Academy. Mayroon siyang ilang pag-unawa sa Verde Academy. Mayroon itong 5 pangunahing sanga, at ang bahay ng Tempris ay isa sa kanila. Maliban dito, ang mga detalye ay hindi malinaw sa kanya. "Hoy, nandyan ka, halika rito." Si James ay gestured sa isang tuso na alagad na nakatayo na hindi masyadong malayo. Ang partikular na alagad na ito ay bahagi ng pangkat na nag-escort sa kanya ng bundok kanina. Parang nasa 20s siya. Nakasuot siya ng isang puting balabal at nagkaroon ng isang medyo kapansin-pansin na hitsura. Gayunpaman, ang kanyang ranggo ng paglilinang ay hindi eksaktong kahanga-hanga higit sa huling yugto ng ranggo ng Terre Acme. Malayo siya sa pag-abot sa walang hanggan, kahit na sa loob ng iba't ibang mga larangan. Sa dating distrito ng Chaos, ang isang base ng paglilinang sa antas na ito ay may itinuturing na isang powerhouse. Gayunpaman, sa loob ng 9 na mga distrito kung saan ang mga powerhouse ay sagana, ito ay naging katamtaman. Lumapit ang binata kay James na may maliwanag na ngiti at tumawag, "Hiniling mo ba sa akin?" Taos-puso na tinanong ni James, "Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa background ng Tempris House? Bakit ang isang malaking akademya na tulad nito ay kakaunti ang mga alagad?" Well, ang binata ay nag-atubili sandali. Gupitan ang rambling at makarating sa punto. Sigaw ni James, na pinalakas ang binata. Medyo ilang oras na ang nakalilipas, ang Tempris House na ginamit upang umunlad na may maraming mga alagad. Gayunpaman, dahil sa isang
Sa kasamaang palad, sumailalim ito sa isang marahas na pagbabago. Ang talent pool nito ay lumabo, at ngayon, bahagya ang anumang nabubuhay na nilalang ay handang maging bahagi ng Tempest House. Panipi. Na-intrigue sa paghahayag na ito, nagtanong si James, anong kaganapan? Natatakot ako na hindi ko maihayag iyon. Mas mainam na tinanong mo ng direkta ang master. Sa maliwanag na pagkaunawa, ang binata ay nagmamadali na nag-scotted palayo. Hinawakan ni James ang kanyang baba at binulong, may tiyak na nangyayari dito. Inilabas ang kanyang zen, sinuri niya ang bahay ng Tempest at naramdaman ang pagkakaroon ng pinuno ng Tempest House sa isang espiritual na bundok. Sa isang mabilis na paggalaw, nawala si James mula sa kanyang orihinal na posisyon at materyal sa tabi ng pinuno ng Tempest House sa susunod na instant. Gayunpaman, pagdating, nagulat si James sa kanyang nakita. Ang lugar ay kumot sa mga libingan. Sa nakikita niya, may potensyal na milyon-milyon sa kanila. Kinuha sa tabi ng eksena, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili mula sa pagtatanong, bakit maraming mga libingan dito? May 1,000,000 libingan sa espiritual na bundok na ito, na nagbibigay ito ng isang siksik na kalawakan na mukhang nakakatakot. Tiningnan ni James ang pinuno ng Tempest House sa pagkalito. Pinatay ko sila, sabi ng pinuno ng Tempest House. Tumingin siya kay James. Noon, ang kanyang naka-weather na mukha ay nagdala ng isang pahiwatig ng kalungkutan, at sa mabilis na pag-agaw na iyon, tila may edad na siya. Ano ang nangyari? Nagtanong si James, nakakagulat. Nagkamali sila, nagsimula ang pinuno ng Tempest House. Ang pagkakamali ba ay nangangahulugang kailangan nilang mamatay? Tanong ni James, ang kanyang tingin ay naayos sa maraming mga libingan sa unahan. Imposibleng ang napakaraming bilang ng mga nabubuhay na nilalang ay maaaring magkamali. Gayunpaman, ang pinuno ng Tempest House ay nanatiling reticent. Sa isang kumurap, nawala siya sa view ni James. Napuno ng kawalan ng katiyakan, iniwan din ni James ang lokasyon, na nagpapatuloy upang galugarin ang iba pang mga lugar sa loob ng Tempest House. Gayunpaman, ang malawak na Tempest House ay nagpalabas ng isang hangin ng katahimikan. Habang ang Tempest House ay dapat na tumanggap ng libo-libong mga espiritual na bundok, 4 na alagad lamang ang dumalo. Pareho silang 4 na individual na nakatagpo ni James sa lungsod kanina. Sa rurok ng isang espiritual na bundok ay nakatayo ang isang manor na napalibutan ng isang dagat ng mga masiglang bulaklak. Ang isang katanji tanging babae ay nabigla sa delicately pruneng ang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,642. Mga sanga sa loob ng floral area na ito. Nang madama ang presensya ni James, lumitaw siya mula sa gitna ng mga bulaklak at sumulong sa kanya, na gumagabay sa kanya sa manor. Hoy, nakalimutan kong ipakilala ang aking sarili kanina. Ako si Zinnia Karim, isang alagad ng bahay ng Tempest, binati ni Zinnia ng isang ngiti. Nagbihis siya ng isang puting gown na nagpalabas ng kadalisayan at isang banal na aura. Ang kanyang kagandahan ay partikular na nakakaakit nang ngumiti siya, at 2 banayad na dimples ay pinalamutian ang mga sulok ng kanyang bibig. Kinuha niya si James na umupo, at habang siya ay nag-ayos, ipinakita niya sa kanya ang mga espiritual na berry bilang isang paggamot. Hindi pinigilan ni James. Siya ay casual na pumili ng isang berry at sinimulan ang pag-agaw dito habang tinanong niya, napansin ko ang maraming libingan sa kalapit na espiritual na bundok. Nang tanungin ko ang ulo tungkol dito, inamin niya na responsable sa pagkamatay. Maaari mo bang magaan ang ilaw dito? Panipi. Nang marinig ang mga salitang iyon, nagbuntong hininga si Zinnia bilang tugon. Ano ang mali? Bakit hindi mo ako masabi? Pinangunahan ni James ang kanyang kilay. Hindi ko masasabi sa iyo, sagot ni Zinnia. Ito ay lamang na ang guro ay hindi nais na ilabas ang bagay na ito. Ngunit, pinapayagan kanyang bisitahin ang libingan ay nangangahulugang balak niyang sabihin sa iyo ang tungkol dito. Bukod sa, dahil sasali ka sa Tempest House, mahalaga para sa iyo na magkaroon ng kamalayan sa mga bagay na ito. Panipi. Na-intrigue sa kanyang tugon, ang pag-usisa ni James ay karagdagang napik. Matapos ang isang sandali ng katahimikan, nagpatuloy si Zinnia. Maraming taon na ang nakalilipas, ang Tempest House ay umunlad at umunlad. Ipinagmamalaki nito ang maraming mga alagad at tumayo bilang pinakamalakas sa 5 bahay ng Verde Academy.
Sa panahong iyon, isang nakatatandang alagad ang nagsimula sa isang paglalakbay upang makakuha ng karanasan. Gayunpaman, nakagawa siya ng isang hindi mapapatawad na pagkakamali habang nasa labas ng mundo. Ayon sa mga regulasyon ng Academy, ang kanyang mga aksyon ay sumailalim sa pagpapatupad. Ang insidente ay nakuha ang pansin ng punong guro ng Verde Academy. Personal na nag-apela ang master para sa pagiging masiglang, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Nakipag-ugnay siya sa isang salungatan sa punong guro at pinagtalo na ang bagay ay isang panloob na pag-iibigan ng Tempris House na kailangang matugunan sa loob ng aming sariling mga pader. Sa panahon ng panahunan na iyon, ang senior alagad ay lumuhad sa pangunahing bulwagan ng akademya, na tumanggi na aminin ang kanyang pagkakasala. Hindi mabilang na mga alagad ng Tempris House ang humihiling sa pagiging kaaya-aya sa kanyang ngalan. Bilang tugon, binalaan ng guro na ang sinumang humingi ng awa ay makakasalubong ang kanilang pagkamatay. Sa loob ng mga limitasyon ng bahay ng Tempris, milyon-milyong mga alagad ang humiling para sa awa. Kinokonsumo ng galit, ang Panginoon, sa isang sandali ng galit, natapos ang kanilang buhay. Isinalaysay ni Zinnia ang fragment ng kasaysayan na ito. Pagkaraan nito, pinamamahalaan ng guro na mabawi ang kanyang pag-iingat. Napasubahan siya sa pagsisisi at pagsisi sa sarili at ginugol ang lahat ng mga taong ito na nagdadala ng bigat ng kanyang mga aksyon, dagdag ni Zinnia. Si James ay naiwan sa isang estado ng pagkabigla nang marinig ito. Hindi niya inaasahan ang Tempris House ng Verde Academy na magkaroon ng napakalalim na kasaysayan, Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4643. James ay hindi maiwasang magtanong, anong pagkakamali ang ginawa ng nakatatandang alagad ng Tempris House na pinangunahan ang pinuno ng Tempris House na gumawa ng gayong mga marahas na hakbang. Bakit siya napunta hanggang sa magsagawa ng digmaan at pumatay ng 1,000,000 mga alagad na humingi ng awa sa bahay ng Tempris? Panipi. Pinakawalan ni Zinnia ang isang malambot na buntong hininga. Pinigilan niya ang pag-iwas sa mga detalye ng pagkakamali ng senior alagad. Matapos ang pangyayaring iyon, ang Panginoon ay may label na bilang isang demonyo, na humahantong sa isang matatag na paglabas ng mga alagad. Marami ang umalis sa akademya o sumali sa iba pang mga bahay. Habang kumalat ang balita ng pangyayaring ito, walang buhay na handang sumali sa Tempris House. Sa kabila ng kanais-nais na paggamot na natanggap ng mga alagad nito, walang sinumang handang mag-sign up, patuloy niya. Naririnig ito, tila nahawakan ni James ang sitwasyon. Isinasaalang-alang ang lahat ng impormasyong ito, balak mo pa bang sumali sa Tempris House? Tumingin si Zinnia sa kanya at sinabing, kung hindi ka hilig, walang pipilitin sa iyo, kasama na ang guro. Bakit hindi? Si James ay nakangiti at sinabing, ipinagmamalaki ng Tempris House ang maraming espiritual na bundok. Mapayapa at perpekto para sa aking paglilinang. Redirect niya ang pag-uusap at tinanong, gayunpaman, tunay akong na-curious tungkol sa kung ano ang mali ng alagad ng Tempris House. Ano ang nag-udyok sa pinuno ng Tempris House na gumawa ng mga napakalaking aksyon, kahit na pumatay ng maraming mga inosenteng alagad na humingi ng awa? Panipi. Si Zinnia ay humawak ng kanyang katahimikan bilang tugon sa tanong na ito. Hindi niya nais na ibahagi, na naintindihan ni James. Gamit iyon, umalis siya. Matapos matuklasan ang katotohanan sa likod ng insidente, pinili niyang huwag umalis sa bahay ng Tempris. Sa halip, naniniwala siya na ito ay isang naaangkop na lokasyon para sa kanyang paglilinang. Natuklasan niya ang isang espiritual na bundok na malapit, na nagbigay ng isang makapangyarihang pagbuo ng akumulasyon at isang kasaganaan ng enerhiya na espiritual na Empyrean. Gayunpaman, ang gusali ng rurok ay medyo tumatakbo, na may mga bakas ng alikabok na parang matagal nang hindi nakatira. Sa pag-aayos sa espiritual na bundok, mabilis na sinimulan ni James. Sa isang maikling sandali, ang buong lugar ay gleamed na may kalinisan. Susunod, katabi ng manor, nag-set up siya ng isang pagbuo ng pagkakabukod upang ihinto ang pagtakas ng kanyang aura at pigilan si Zen Probang. Pagkatapos nito, nagtakda siya ng isang pagbuo ng oras. Umupo si James sa manor at kumuha ng isang Akmin berry. Nag-hover ito sa harap niya, na naglalabas ng isang malabong glow. Ang ningning na ito ay nabuo ng mga inscription ng enigmatic,
na nagpapahiwatig na ang berry ay gaganapin ng labis na mabisang enerhiya. Ano ang isang kamangha-manghang Akmin berry? Napuno ng pagtataka si James. Nang walang karagdagang ado, sinimulan niya ang kanyang paglilinang. Sa oras na ito, ang kanyang layunin ay upang makuha ang kakanyahan ng Akmin berry at isama ito sa walang hanggang-hangganan na kataas-taasang landas. Bukod dito, naglalayong makamit niya ang isang hindi masasabing kaharian sa loob ng landas na ito. Pagdating sa Endlos, napagtanto niya kung gaano kaina ang kanyang lakas. Ang anumang random na powerhouse ay maaaring walang kahirap-hirap na labis na lakas sa kanya. Kung nais niyang umunlad sa loob ng 9 na distrito ng Endlos, kailangan niya ng walang kapares na kapangyarihan. Habang si James ay nagmumuni-muni sa pag-iisa, ang pinuno ng Tempris House ay sumakop sa isang upuan sa pangunahing bulwagan ng Tempris House. Sinamahan siya ng 2 kalalakihan at 2 kababaihan, ang mga huling alagad ng Tempris House. Paano mo nakatagpo si James? Ang pinuno ng Tempris House ay nagtanong. Sumagot si Zinnia, dumating siya sa kanyang sariling pagsang-ayon. Ibinalik lamang namin siya. Ang pinuno ng Tempris House ay hinampas ang kanyang balbas at binulong sa kanyang sarili, si James ay hindi isang ordinaryong tao. Ang kanyang pisikal na lakas ay kakilakilabot na nakakatakot, at kahit na ang kanyang kasalukuyang kaharian ay hindi kat-anji-tangi, ang kanyang pagpasok sa walang hanggan ay nagpapahiwatig na sa wastong paglilinang, walang alinlangan siyang magbabago sa isang powerhouse. Ang Tempris House ay nahaharap sa mga pag-setback sa loob ng 5 bahay ng Verde Academy sa maraming okasyon. Sa oras na ito, dapat nating sakupin ang pagkakataong ito at may secure ang pagkilala sa kompetisyon. Panipi. Master, kung wala ng iba, aalis tayo, sabi ni Zinnia. Nabigo sa kanilang kawalan ng pagsulong, ang pinuno ng Tempris House ay nagsabi, sige. Pumunta ka, lahat kayo ay average. Kung mas may talento ka lang, hindi ako haharapin. Sa ganitong mga paghihirap, panipi, ang 4 na mga alagad ay lumabas sa pangunahing bulwagan, na pumipigil sa pagsasalita ng isang salita. Ang kanilang mga kakayahan ay talagang hindi itinuturing na kahanga-hanga. Umalis sila sa bulwagan, nasaran ng loob. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4644. Sa espiritual na bundok, si James ay nagmumuni-muni sa pag-iisa sa isang pagbuo ng oras. Ang Akmin berry ay naaanod sa harap niya, na nagliliwanag ng mabisang enerhiya. Habang pinasok ni James ang estado ng paglilinang, naramdaman niya na nakatayo siya sa bingit ng isang tagumpay sa ranggo ng Terra Acme. Gayunpaman, dahil sa kanyang naunang karanasan sa walang hanggan, alam niya kung paano pamahalaan ito at sugpuin ang kanyang ranggo ng paglilinang. Malakas na pinigilan niya ang kanyang ranggo ng paglilinang, naihinto ang kanyang pagsulong sa ranggo ng Terra Acme. Samantala, hinihigop niya ang enerhiya ng Akmin berry. Nag-ingat siya na huwag sumipsip ng sobra ng sabay-sabay, natatakot sa pagkawala ng kontrol na maaaring humantong sa isang instant na tagumpay. Sa halip, maingat niyang hinihigop ang enerhiya, patuloy na pinapahusay ang kanyang sariling lakas ng landas. Habang ang kanyang pag-unlad ay nanatiling unti-unti, na ibinigay sa kanyang kasalukuyang yugto, kahit na ang isang menor de edad na pagtaas ng kapangyarihan ay maaaring magresulta sa isang tagumpay. Nagpumilit siyang mapanatili ang pagpigil na ito. Di nagtagal, nakarating siya sa isang juncture kung saan hindi na maaaring umunlad ang kanyang lakas. Kung nagpatuloy siya sa pagsipsip ng mas maraming enerhiya upang madagdagan ang kanyang kapangyarihan, walang duda na mag-advance siya sa susunod na ranggo. Phew! Huminga ng malalim si James, malakas na ihinto ang kanyang proseso at binigyan ang kanyang sarili ng isang maikling sandali ng pahinga. Pagkaraan nito, ipinagpatuloy niya ang pagsugpo sa kanyang ranggo ng paglilinang at ang pagsipsip ng enerhiya. Siya ay nagagalak. Ang mga veins ay nakabulok sa kanyang mukha, at lumawak ang kanyang mga mag-aaral. Sabay-sabay niyang pinigilan at pinalakas ang kanyang sariling lakas. Sa walang katapusang pagsisikap na ito, ipinakita ni James ang kamangha-manghang pasensya. Ito ay lamang kapag hindi na niya mapigilan ang kanyang ranggo ng paglilinang na siya ay tumahimik, na pinapayagan ang kanyang sarili sa isang sandali. Ang oras ay nadulas ng hindi napansin, at ang likas na lakas ni James ay patuloy na lumalakas sa bawat sandali. Dahan-dahan, ang memorya ng pagsira sa ranggo ay kumupas mula sa kanyang isipan.
Nang maglaon, umakyat siya sa walang hanggan na kataas-taasang ranggo ng landas. Gayunpaman, ito lamang ang simula. Ang pagpasok sa walang hanggan na minarkahan lamang ang paunang hakbang. Ang kasunod na paglalakbay ay sumailalim sa pagsipsip ng enerhiya sa sukdulan at unti-unting palakasin ang kanyang lakas. Kahit nawala sa mga limitasyon ng kaharian, ang pagsulong upang palakasin ang kanyang kapangyarihan sa loob ng walang hanggan ay napatunayan na isang unti-unting proseso. Maging si James, na nagtataglay ng Acminberry, isang makahimalang kayamanan ng paliwanag, ay natagpuan na ang pag-unlad sa walang hanggan na ranggo ay isang mahirap na gawain. Nawalan siya ng track kung gaano karaming oras ang ginugol niya sa paglilinang. Ang naramdaman niya ay nadumaan siya sa mga iyan sa loob ng pagbuo ng oras. Pansamantalang itinigil niya ang kanyang paglilinang, na nagkakalat ng pagbuo ng oras. Pagkatapos, naramdaman niya ang daloy ng oras. Isang milenyo, namangha si James. Habang ang isang panahon lamang ang lumipas sa labas ng mundo, siya ay nabuhay sa pamamagitan ng pagpasa ng maraming mga panahon sa loob ng pagbuo ng oras. Ganap na hinihigop niya ang enerhiya ng isang Acminberry. Ang kanyang kasanayan sa walang hanggan na ranggo ay lumalim ng malaki, subalit na natiling hindi sapat. Ang kanyang diskarte ay upang pagsamahin ang enerhiya mula sa lahat ng mga Acminberry at pagkaantala sa pagsira sa landas ng Terra Acme hanggang sa kanilang. Tumingin si James kay Whale at tumanggo ng basta-basta, na sinasabi, ang lugar na ito ay medyo maganda. Kailangan kong linangin ng walang kabuluhan. Sinuri ni Whale si James. Hindi itinago ni James ang kanyang aura, kaya't madaling maunawaan ni Whale ang kaharian ni James at ang lakas ng kanyang kapangyarihan. Tumanggo siya sa kasiyahan. Ang iyong lakas ay medyo kahanga-hanga. Napasasalamatan mo ako, katamtaman ang sagot ni James. Sa katunayan, ang kanyang lakas ay kapuri-puri, ngunit sa malawak na mga distrito ng Endlos, hindi ito mabibilang. Kailangan niyang maabot ang walang hanggan ng ranggo ng Terra Acme at maging ang ranggo ng Kylum Acme bago siya maituturing na isang powerhouse. Bukod dito, kailangan niyang magtagumpay sa landas ng omniscience at maabot ang ika-10 yugto. Gayunpaman, iyon ay isang napakalaking gawain. Tulad ng alam ni James, walang sino man sa distrito ng Chaos ang umabot sa ika-10 yugto. Sa pamamagitan ng paraan, naalala ni Whale ang isang bagay at sinabi, mayroong isang kakaibang bato sa liblib na mga bundok sa likod ng Tempest House. Maaari itong sugpuin ang mga ranggo ng paglilinang at mapabilis ang pagsipsip ng kapangyarihan sa loob ng walang hanggan. Ang kolektibong kapangyarihan ay isinama. Inaasahan ni James na sa pamamagitan nito, ang kanyang lakas ay magiging mas mabigat. Ang pagpapakalat ng pagbuo ng pagkakabukod ng aura mula sa lugar, umalis siya mula sa patio. Habang humihinga siya sa sariwang hangin, ang bawat butas sa kanyang katawan ay tila lumawak, na nagbibigay ng isang hindi mailalarawan na pandamdam ng kaginhawaan. Lumilitaw mula sa pag-iisa. Isang boses ang sumigaw habang lumabas si James sa looban. Di nagtagal, lumitaw ang isang nakatatanda sa harap niya. Ang nakatatandang ito ay walang iba kundi ang pinuno ng Tempest House sa Verde Academy, na nagngangalang Whale Kailokan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4645. Mapahamak, dapat mo itong nabanggit kanina, bulalas ni James. Kung alam niya ang tungkol sa kayamanan na ito, ang pagkamit ng walang hanggan na ranggo ay hindi magiging mahirap tulad nito, at hindi ito matagal. Hinampos ni Whale ang kanyang balbas at sinabing, hindi mo rin tinanong ng mas maaga. Gayunpaman, dahil sa pagbagsak ng mga talento sa bahay ng Tempest, walang alagad na umabot sa walang hanggan. Ang kakaibang bato na ito ay namonopolyo ng iba pang mga bahay. Kung nais mong linangin gamit ang walang hanggan na bato, kakailanganin mong talunin ang taong iyon na kasalukuyang sumasakop dito. Panipi. Isang malambing na ngiti ang naglaro sa labi ni Whale. Nararapat na may isang bagay, tinanong ni James, sinusubukan mo bang itaguyod ako ng isang hamon? Bakit ako? Naghahanap lang ako para sa iyong pinakamahusay na interes, sabi ni Whale na may magaan na tono. Naabot mo na ang walang hanggan na kataas-taasang ranggo ng landas. Kung patuloy kang masigasig, ang iyong hinaharap ay may malaking potensyal. Ang 9 na distrito ng Endlos ay walang alinlangan na magkaroon ng isang lugar para sa iyo.
Hindi ko mawawala ang iyong potensyal. Panipi, malakas ba ang taong iyon? Nagtanong si James, hindi naglalaman ng kanyang pagkamausisa. Tumanggaw si Whale at tumugon, siya ay lubos na kakilakilabot. Ang kanyang kaharian ay katulad sa iyo, habang pinapasok niya ang walang hanggan habang nasa ranggo pa rin ang ranggo ng Quasi-Acme. Gayun din, naabot niya ang walang hanggan na kataas-taasang ranggo ng landas ng 3 panahon na ang nakaraan. Napagtanto na ang individual ay nasa walang hanggan na kataas-taasang ranggo ng landas, pinakawalan ni James ang isang maliit na buntong hininga. Nakamit ni Wyatt ang walang hanggan ng ranggo ng Quasi-Acme, ang walang hanggan na ranggo ng kataas-taasang landas, ang ranggo ng Terra Acme, at ang siyam na tinig ng kabuluhan. Gayunpaman, sa kalaunan ay napagtagumpayan siya ni James. Sa makatuwid, wala siyang gaanong nababahala. Kaya, interesado ka ba? Tumingin si Whale kay James na may ngiti na ngiti. Ganap, bakit hindi ako magiging? Nagpakita si James ng kalmado at sumagot, haamon ko ang taong ito at kumatok sa kanya ang walang hanggan na bato. Mabuti, iyon ang espiritu, sabi ni Whale na may aprobadong ngiti. Pagkatapos ay binago niya ang paksa, na nagsasabi, gayunpaman, ang pagtalo sa kanya ay hindi magiging simple, mayroong isang pamamaraan na sundin. Kahit na ang Boundless Rock ay matatagpuan sa loob ng Tempest House, nawalan ng awtoridad ang aming bahay dahil sa aming pagtanggi. Upang hamanin siya, kakailanganin mong magsumite ng isang aplikasyon sa punong guro. Panipi. Mag-apply ka lang noon, tugon ni James. Hayaan mo, walang tiyaga ang sinabi ni Whale. Dinala niya si James at umalis. Siya ay sabik na masaksihan ang tunay na lakas ni James at matukoy kung maaari niyang tunay na talunin ang pinakakakilakilabot na Predayuzi sa Verde Academy sa loob ng 1,000 panahon sa walang hangganang bato. Iniwan nila ang espiritual na bundok at nakarating sa Verde Academy. Sa kanilang paglalakbay, natagpuan nila ang maraming mga alagad. Gayunpaman, sa pag-iwas sa Whale, wala sa kanila ang nagpakita ng paggalang. Sa halip, kumilos sila na parang nakatagpo sila ng isang nakakahawang sakit at mabilis na lumayo. Nasanay si Whale sa reaksyon na ito at hindi nag-abala sa kanila. Ginabayan niya si James up ng isang hagdanan na umaabot sa hindi mabilang na mga light years. Pagdating sa bundok pagkatapos umakyat sa hagdanan, dumating sila sa isang pangunahing bulwagan. Lumitaw ang instant Whale, isang boses na bumagsak. Well, hindi ba ito Whale? Hindi ka ba nagmumuni-muni sa pag-iisa sa Tempest House? Bakit ka napunta sa Verde Academy? Nag-flash si Whale ng isang maliwanag na ngiti sa gitnang may edad na nakatayo sa pasukan ng pangunahing bulwagan. Sumagot siya, narito ako upang salubungin si Sir Lothar. Ang Tempest House ay nag-alaga ng isang prodigy, at napunta ako upang mabawi ang walang hanggan na bato. Nang marinig ito, ang ekspresyon ng lalaki ay lumiwanag ng may pagyuzisa. Hindi niya maiwasang sumulyap kay James, na nakatayo sa tabi ng Whale. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4646. James ay hindi sinasadyang itago ang kanyang aura. Ang gitnang taong may edad sa harap ng pangunahing bulwagan ay agad na nakilala ang ranggo ng paglilinang ni James. Namangha siya nang madama niya iyon. Si James ay nasa walang hanggan na landas. Well, saan mo nahanap ang kayamanan na ito? Ang taong may edad na sa harap niya ay isang powerhouse mula kay Verde Academy. Bagaman hindi siya ang pinuno ng ibang bahay, hinawakan niya ang posisyon ng isang nakatatanda sa loob ng akademya. Nais kong makilala si Sir Lothar, sabi ni Whale, na hinayla si James habang papunta sila sa pangunahing bulwagan. Ang gitnang may edad ay hindi hamarang sa kanilang paraan, sa halip, gumawa siya ng silid para maipasa sila. Habang pumasok si Whale sa pangunahing bulwagan, natagpuan niya itong bakante. Paglilinis ng kanyang lalamunan, tumawag siya, Sir Lothar, humiling ako ng isang madla. Ang kanyang tinig ay bumagsak sa buong espiritual na bundok. Swoosh! Ang isang sinag ng puting ilaw ay nagmula sa kalangitan, nag-aayos sa pangunahing bulwagan at nagpapakita bilang isang matatandang lalaki na may puting buhok at isang otherworldly aura. Nakasuot sa isang puting balabal, ang matandang lalaki ay nagliliwanag ng isang hangin ng kabanalan. Sa sandaling siya ay naging materialized, pinarusahan niya, matapos ang lahat ng mga taon na ito,
ikaw pa rin ang bastos tulad ng dati. Nasaan ang iyong pagmumuni-muni na humantong sa iyo sa oras na ito? Ang matatandang figure na ito ay walang iba kundi ang headmaster ng si Verde Academy, ang nangungunang powerhouse ng parehong academy at Verde District. Ang kanyang pangalan ay Lothar Coreto, isang powerhouse sa ranggo ng Quasi-Chaos. Sa kabila ng tirahan sa threshold para sa isang pinalawig na panahon, nanatili siyang hindi masira ang ranggo ng kaguluhan. Si Whale ay nagpapanatili ng isang seryosong ekspresyon tulad ng sinabi niya, dumating ako sa oras na ito upang mabawi ang walang hangganang bato. Sa mga salitang ito, bahagyang pinukaw ni Lothar ang kanyang kilay. Sir Lothar, naiintindihan ko ang mga regulasyon. Sa okasyong ito, nagdala ako ng isang alagad mula sa Tempest House at humingi ng tunggalian kasama si Winona mula sa akademya. Ang titig ni Lothar ay lumipat kay James, at nakita niya ang ranggo ng paglilinang ni James. Hindi niya alam kung kailan kinuha ng Tempest House ang isang alagad, ngunit binigyan ng mga pangyayari, hindi siya maaaring tumanggi. Oo naman, hindi tinanggihan ni Lothar ang panukala. Nagpapatuloy siya, dahil iyon ang kaso, hayaan ang kompetisyon pagkatapos ng 3 buwan. Kung pinamamahalaan niyang talunin ang Winona, ang walang hanggan na bato ay ibabalik sa Tempest House. Mabuti, hindi sinabi ni Whale at patuloy na hinayla si James. Mabilis na bumalik ang dalawa sa Tempest House. Sa likuran ng isang espiritual na bundok sa loob ng bahay ng Tempest, si Whale ay tila kapansin-pansin na sinabi niya, si James, si Winona ay nakatayo bilang pinakalikas na kalimutan na nasaksihan ng akademya sa huling 1,000 taon. Naabot na niya at isinagawa sa Permanence Boundless Rango. Para sa 3 panahon, ang pag-aalay ng kanyang sarili sa buong walang hanggan na bato. Ang kanyang maaaring sumulong sa tabi ng kapangyarihan ng bato, at nananatiling hindi ako sigurado tungkol sa buong saklaw ng kanyang lakas. Panipi. Kahit na si James ay humakbang sa Permanence Boundless Rango, hindi pa rin sigurado si Whale tungkol sa kanyang pagkakataong manalo. Ito ay nagmula sa katotohanan na si Winona ay pinarangalan ang kanyang mga kasanayan sa loob ng ranggo na iyon para sa isang malaking tagal. Bukod dito, siya ang pinapabore na alagad ng Academy, na nagtatanim ng maraming mga pamamaraan ng paglilinang ng lagda at kahit na gumamit ng isang pambihirang sandata ng Diyos na ibinigay ng personal ng headmaster. Kilala ito bilang Kalendor, na nagtataglay ng napakalaking maaaring may kakayahang magrendeng ng langit at lupa. Dapat mong subukan, at kung hindi ito magagawa, dapat kang sumuko. Nag-alok lamang si James ng isang malabong ngiti at sinabi, hindi namin malalaman hanggang sa subukan namin. Bukod dito, sa aking pananatili sa distrito ng Thies, natagod ako sa magandang kapalaran at pinarangalan ang mga pambihirang diskarte sa table. Nakakuha din ako ng isang pambihirang sandata ng Diyos. Sa pagsasalita ng mga salitang ito, ipinakita ni James ang Chaos Sword. Ang talom ay nagtataglay ng isang pahiwatig ng berde, na nagpapalabas ng isang maliwanag na berdeng swordlight. Sa mahigpit na pag-agaw ng sandata, ang aura ni James ay sumailalim sa isang kapansin-pansin na metamorphosis. Nanlaki ang mga mata ni Whale sa pagkamangha habang nakikita niya ang taybak sa pagkakahawak ni James. Bilang isa sa mga pinuno ng 5 bahay ng Verde, ang Academy at isa sa mga nangungunang 10 eksperto ng Academy, makikita niya ang napakalawak na kapangyarihan na lumalabas mula sa Chaos Sword ni James. Na may isang malawak na kayamanan ng kaalaman na sumasaklaw sa malawak na kalawakan ng mundo, napansin ni Whale ang karamihan sa mga sandata ng Diyos ng mundo, maging sa pamamagitan ng mga unang karanasan o account sa mga sinaunang scroll. Gayunpaman, sa gitna ng lahat ng ito, may nanatiling isang taybak na hindi pa niya nakita sa mga kamay ni James. Umiling-iling si James ng bahagya habang nagsalita siya, na nagsasabing, hindi ko rin alam. May isang paghihigpit na lugar na lumitaw sa distrito ng Thies, at sa loob nito, lumitaw ang isang bundok ng taybak. May mga alingaw-ngaw na ang sword mound na ito ay naiwan ni Windalgonas. Nang pumasok ako sa bundok, nakuha ko ang taybak na ito at nilinang ko ang swordsmanship upang itugma ito. Panipi. Nagsimulang magsalita si James, pinipili ang kanyang mga salita ng may katumpakan. Pinagkadalubhasaan na niya ang 9 na tinig ng kaguluhan, at ang katotohanan ito ay ibubunyag. Kapag ito ay naging ilaw,
Ang mga powerhouse na inaasahang sa distrito ng kaguluhan ay walang alinlangan na magkaroon ng kamalayan. Sa pamamagitan ng preemptively na isiniwalat ito, ang kanyang hangarin ay upang makakuha ng suporta mula sa Verde Academy sa mga darating na oras. Windalgones. Si Whale ay nakuha sa pagbanggit. Ang demonyong sword, Windalgones. Ang muling pagpapakita ng bundok ng Tayback sa buong mundo. Bakit hindi ko narinig ito? Tanong ni Whale. Sa distrito ng Thies, ang agwat sa pagitan ng mga distrito ay makabuluhan. Naiintindihan na ang balita ay hindi naabot. Ang sulok na ito, bilang karagdagan, walang sino mang pumasok sa pinigilan na lugar na bumalik, kaya paano maaaring mag-ikot ang anumang impormasyon? Ipinaliwanag ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4647. Totoo, Whale conceded, pinili na huwag mas malalim sa paksa. Dalhan ang oras na ito upang mapangalagaan ang iyong enerhiya at gumawa ng mga paghahanda. Dapat mong layunin na talunin ang Winona pagkatapos ng 3 buwan. Kung magtagumpay ka, makakakuha ka ng pagkakataon na linangin ang walang hangganang bato. Ang ilang mga pagbure ng paglilinang doon ay lalampas sa oras na ginugol sa paglilinang para sa libo-libo, o kahit na libo-libo, ng mga eres sa labas ng mundo. Panipi. Naunawaan, tumanggaw si James. Magpahinga ng maayos. Magbabayad ako kay Sir Lothar at aprubahan siya ng muling paglitaw ng Swordmound. Sa mga naghihiwalay na salita, umalis si Whale. Sa susunod na siya ay lumitaw, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa pangunahing bulwagan ng Verde Academy. Sa sandaling iyon, si Lothar ay namumuno sa isang talakayan kasama ang maraming mga matatanda at pinuno ng iba pang mga bahay, lahat ay nakasentro sa darating na labanan sa loob ng 3 buwan. Habang biglang naging material si Whale sa loob ng pangunahing bulwagan, ang kanyang biglaang pasukan ay hindi sam-asang-ayon ng mga sulyap mula sa marami na dumalo. Hindi mo ba magagamit ang pangunahing pasukan? Kinurot Lothar. Sir Lothar, nakatanggap ako ng salita na ang Swordmound na naiwan ni Windalgones ay muling nabuhay, sabi ni Whale, na hindi pinansin ang reprimand na nasanay na siya. Windalgones' Swordmound. Agad na tumayo si Lothar. Bilang isang kilalang powerhouse noong nakaraan. Si Windalgones ay kilalang-kilala kay Lothar. Oo, pinatunayan ni Whale, ayon kay James, isang alagad ng aking Tempest House, ang Swordmound ay lumitaw sa distrito ng Thies. Natagpuan niya ang isang Diyos na armas sa loob nito at nakakuha din ng isang hanay ng mga diskarte sa Tayback. Sa kasong iyon, ako ay personal na maglakbay sa distrito ng Thies at kumonsulta sa sekta ng Thies, ipinahayag ni Lothar. Sa mga salitang iyon, nawala siya mula sa pangunahing bulwagan, muling lumitaw ang mga sandali sa isang kalapit na lungsod. Mula roon, nagpatuloy siya sa pagbuo ng teleportation at ginamit ito upang maabot ang distrito ng Thies. Ang lahat ng ito ay halos hindi nababahala kay James. Hindi alintana kung ano ang nakalagay sa loob ng bundok ng Tayback o ang mga nakatagong kapalaran sa loob ng pinigilan na lugar, tumigil siya sa tirahan sa kanila. Sa ngayon, siya ay nakatuon lamang sa pag-recuperate, inihahanda ang kanyang sarili para sa nalalapit na labanan sa unahan. Sa isang sulyap ng isang mata, 3 buwan ang lumipas, na nagsimula sa itinalagang araw para sa labanan. Gayunpaman, si Lothar ay hindi pa bumalik, na nangangailangan ng isang pagpapaliban ng pakikipag-ugnay. Si James ay nanatiling hindi nababagabag sa kawalan ni Lothar, matiyagang naghihintay sa loob ng Tempest House. Ipinagmamalaki ng Tempest House ang hindi mabilang na mga bundok na espiritual at maraming mga halamang hardin na matatagpuan sa loob ng mga bundok. Sa loob ng mga hardin na ito, ang isang kalabisan ng mga espiritual na berry ay umunlad, na ang mga akmin berry ay ang pinakasagana. Si James ay gumala-gala sa mga hardin, paminsan-minsan ay nag-aagaw ng ilang mga berry ng akmin upang madagdagan ang kanyang kapangyarihan ng dugo. Sa espiritual na bundok ng Tempest House, pinino ni James ang isang akmin berry upang mapahusay ang kanyang kapangyarihan ng dugo. Bagaman ang kanyang personal na ranggo ng paglilinang ay hindi partikular na advanced, ang kanyang kapangyarihan ng dugo ay labis na malakas, na naabot na ang gitnang yugto ng ranggo ng Kailam Acme. Plano niyang itaas ang kanyang kapangyarihan ng dugo sa huli na yugto sa susunod. James, isang tinig na tinawag mula sa manor sa sandaling ito.
Agad na itinabi ni James ang halamang gamot ng Acme na hindi pa niya ganap na pinuhin, tumigil sa kanyang paglilinang, at lumakad sa labas. Sa labas ng patio, tumayo ang dalawang lalaki. Sila lamang ang dalawang lalaki na alagad ng Tempris House. Sila ay magkakapatid sa mga pangalang Yusuf Lind at Wesley Lind. Si Yusuf ay may namamaga na ilong at itim na mga mata. Ang kanyang katawan ay nakasports ng maraming pinsala habang sinusuportahan siya ni Wesley. James, kailangan mo akong tulungan dito, sabi ni Wesley na may isang nagdadalamhating ekspresyon, ang kanyang batter na hitsura na sumasalamin sa pagkabalisa sa kanyang tinig. Ang mga alagad mula sa iba pang mga bahay ay nakatarget sa amin. Yamang ang Tempris House ay walang mga alagad ng sarili nito, nakikita nila kami bilang isang madaling target at dumating sa aming pintuan upang panggulo sa amin. Panipi. Sabihin mo sa akin ang katotohanan, binigyan siya ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4648. Si Wesley mismo ay naghimok ng isang tao at natapos na makipag-away. Si Yusuf na sumusuporta kay Wesley, nagbuntong hininga sa pagbibitiw. James, narito ang nangyari. Ang mga alagad mula sa 5 bahay ng Verde Academy ay nakakuha ng hangin sa pagdating ng isang powerhouse sa Tempris House. Ang powerhouse na ito ay tila plano na hamanin ang nakakagulat na talento, Winona, mula sa Verde Academy. Ang iba pang mga powerhouse mula sa iba't ibang mga bahay ay nagtipon na may balak na subukan ang kanilang mga kasanayan laban sa iyo. Nabanggit ni Wesley na nagmumuni-muni ka sa pag-iisa, ngunit nagpa siya silang kumuha ng mga bagay sa kanilang sariling mga kamay. Panipi. Tama ba iyon? Nag-isip si James, hinuhugot ang kanyang baba habang itinuturing niya ang dalawang kapatid. Pinag-isipan niya kung ang kanilang hangarin ay taos-puso sa pagtayo para sa kanya. Kung gayon, tingnan natin kung ano ang nangyayari. Matapos ang isang sandali ng pagsasaalang-alang, nagpa siya siyang personal na siyasatin ang sitwasyon. Sa labas lamang ng pasukan ng Tempris House, bulalas ni Wesley, maliwanag ang kanyang kaguluhan habang hinahawakan niya ang braso ni James at pinangunahan ang bundok. Sa loob ng ilang sandali, nahanap nila ang kanilang sarili na nakatayo sa pasukan ng Tempris House. Nang makarating sa pasukan, sinalubong si James ng isang kongregasyon ng maraming kalalakihan at kababaihan, na tila nasa kanilang 20 o 30s. Gayunpaman, naintindihan niya na ang mga individual na ito ay lahat ng mga powerhouse na nakatuon ng hindi mabilang na mga heiress sa kanilang paglilinang. Halos 100 tulad ng mga powerhouse ang nagtipon sa pasukan. Ang mga kapatid ng Lind ay nakakuha ng isang nabagong pakiramdam ng katiyakan sa pagkakaroon ni James. Ito ang aming junior mula sa Tempris House, ipinahayag ni Wesley na may bagong tiwala. Sino mang naghahangad na hamanin siya, sumulong ng paisa-isa, o harapin siyang sama-sama. Panipi. Ang paghuhusga sa kung ano ang napansin ko, sa isang isa sa isang dalawahan, walang sino mang maaaring tumugma sa kanya. Ang dalawang kapatid ay nagpalitan ng tiwala na mga salita, na tiniyak ng pagkakaroon ni James. Inscan ni James ang pangkat ng halos 100 individual. Ang kanilang mga base sa paglilinang ay lubos na advanced, ang bawat isa ay isang powerhouse na nakamit ang ranggo ng Kailam Acme. Bukod dito, ang ilang mga naglabas ng oras ng kamanghamanghang lakas. Ikaw ba si James? Isang tao ang lumakad mula sa karamihan. Bihis sa isang lilang balabal, mayroon siyang isang mapanglo. Habang tinutukoy niya si James, isang pahiwatig ng desdén na kulay ang kanyang pagpapahayag. Sinabi niya, mayroon ka talagang katapangan upang hamanin ang Winona ng Verde Academy lamang batay sa iyong mga kasanayan. Hindi ka ba masyadong walang respeto? Panipi. Mula sa gilid, ang tinig ni Wesley ay pumapasok sa, James, iyon ay isang alagad ng Zastra House. Lubhang malakas siya at nasa huling yugto ng ranggo ng Kailam Acme. Sa loob ng 5 bahay ng Verde Academy, itinuturing siyang mabigat na powerhouse. Tumanggo si James na hindi sinasadya, na hindi nag-aalala ng isang powerhouse sa huling yugto ng ranggo ng Kailam Acme sa sandaling ito. Hanggat hindi siya nakatagpo ng isang pambihirang individual na nakamit ang walang hanggan sa bawat yugto, nanatili siyang hindi natatakot. Well, magkakasama ba tayo? Tumingin si James sa pagpupulong ng 100 mga powerhouse. Hayaan na natin ito sa arena. Ang alagad ng Zastra House ay nanunuya,
Ang kanyang pasensya ay nakasuot ng manipis. Ganap, isang malawak na ngiti ang lumitaw sa mukha ni James. Hindi ako masigasig sa indulging sa walang kahulugan na mga fights. Kailangang may isang bagay na nakataya upang pilitin akong labanan ang lahat. Oh, ang alagad mula sa Zastra House ay tumitig kay James na may isang mapaglarong ngiti, na nagtanong, anong kayamanan ang maaari mong taya? Si James ay casual na tinawag ang Chaos Sword. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4649. Ang Chaos Sword ay naging materialized, na naglalabas ng makapangyarihang hangarin ng K-Bak na lumusot sa labas. Ang puwersa ay napakahusay na itinulak nito ang daan-daang mga powerhouse bago ito. Nagdulot pa ito ng isang bahagyang panginginig sa mga powerhouse ng bahay ng Zastra, ang kanilang mga ekspresyon na may kasamang avarice. Hindi sinasabing sinabi ni James, mayroon akong isang koleksyon ng mga kayamanan sa akin. Ang K-Bak na ito ay halos hindi maituturing na sandata ng Diyos, at tungkol sa kalidad nito, hindi ko masabi na sigurado. Gayunpaman, dapat itong maging mas malakas kaysa sa iyong average na Kailam Acme rango ng mga armas ng Diyos at maaaring maituturing na isang armas ng Chaos God. Panipi. Ang isang masigasig na gleam ay hindi pinapansin sa mga mata ni Iman mula sa bahay ng Zastra. Ang pagkakaroon ng sandata ng Diyos na ito ay walang alinlangan na humantong sa isang malaking pagpapalakas sa kanyang lakas. Sa instant na iyon, ang inggit ay nagugat sa kanyang puso. Tinangka niyang maramdaman ang ranggo ng paglilinang ni James. Sinadya ni James na pinigil ang kanyang tunay na ranggo ng paglilinang. Maaari lamang makita ni Iman na tumayo si James sa ranggo ng Permanence Acme. Matapos madama ang ranggo ng paglilinang ni James, nakakuha ng tiwala si Iman. Ano ang kailangan mong ilagay sa linya bilang isang taya? Nagtanong si James, isang pahiwatig ng libangan na naglalaro sa kanyang mga labi. Ako, nahiya si Iman, grapo lang para sa mga salita. Kinilala niya na wala siyang pag-aari na maaaring makipagkompetensya sa Chaos Sword ni James. Matapos ang isang maikling pagpos, nagtanong siya, ano ang gusto mo? Sandali din si James upang pag-isipan. Minsan, kulang siya. Empyrean herbs, ngunit mula nang sumali sa Tempris House, nagkaroon siya ng akses sa maraming mga halamang hardin na nakikipag-usap sa mga halamang gamot na Acme. Hindi pa siya pinigilan ni Whale mula sa pag-aani sa kanila. Tulad ng para sa lihim na supernatural na sining, may kasaganaan siya. Ipinagkaloob sa kanya ni Sachi ang Aeternus Mantra, binigyan siya ni Wairia ng isang natitirang lihim na sining mula sa sekta ng Theist, at siya ay pinagkadalubhasaan ang maraming mga top-tier supernatural na kapangyarihan sa kanyang sarili. Parang hindi ko na kailangan ng anuman, hindi natukoy ni James, hindi matukoy ang anumang mga agarang kinakailangan. Nagpatuloy siya upang tanungin ng direkta ang ibang tao, ano ang dapat mong alok? Mayroon ako nito. Ang palad ni Iman ay naglabas ng isang napakatalino na ningning, na bumubuo ng isang sinaunang scroll sa kanyang pagkakahawak. Tiningnan ni James ang sinaunang scroll at tinanong, ano ito? Pinalabas ni Iman, hindi ako lubos na sigurado. Ang mga karakter na nakasulat dito ay nakakainis, na higit sa aking pag-unawa. Natuklasan ko ito habang nasa isang ekspedisyon sa loob ng isang sinaunang pagkawasak. Hayaan mo akong makita, naabot ni James. Ibinigay ni Iman ang scroll, at binuksan ito ni James. Sa sinaunang scroll ay ilang mga mystical character. Tinitigan ito ni James ng ilang sandali. Sa kabila ng kanyang kasanayan sa mga inskripsyon, maiintindihan lamang niya ang isang bahagi ng teksto. Nakita niya ang pangalang Emperor Raya na nakasulat sa scroll. Emperor Raya, maaari ba itong parehong Emperor Raya na nabanggit ni Zeno? Bulong ni James sa kanyang sarili. Pagkatapos, siya gamulong ng sinaunang scroll na may walang ekspresyong mukha at sinabing, well, hindi ko rin maintindihan ang isang bagay. Sinusubukan mo bang pusta ang aking Diyos na armas para sa tila hindi pagkakasunod-sunod na item na ito? Bahagyang hinabol ni James ang kanyang mga labi, pagkatapos ay nagpatuloy, pa rin, wala akong anumang bagay. Dahil hindi mo ako matalo, kukunin kita sa isang away. Itinapon ni James ang sinaunang scroll at ngumisi, hahawak ako sa gantimpala na ito para sa aking tagumpay sa oras na ito. Ang mukha ni Iman ay nagdilim, ang kanyang tono ay nagyayelo habang siya ay nagretort, huwag mauna ang iyong sarili.
Kung babalik ka sa iyong salita at tumanggi na ipakita ang payback, ipapaalam ko kay Sir Lothar at hayaang harapin mo ang kanyang paghuhusga. Sa pamamagitan ng isang paggalaw ng beckoning, sinabi niya, mangyaring magpatuloy sa battle arena sa Verde Academy. Nang walang ibang salita, tumalikod siya at umalis. Si James ay tila hindi nababahala, na sumakay sa likuran ni Iman. Sa pagmamasid sa eksena, ang iba pang mga alagad ay nagtag din upang masaksihan ang paparating na showdown. Ang Line Brothers ay nanatiling malapit sa likuran, maingat na pinapanood si James. James, sigurado ka bang magagawa mo ito? Oo, siya ay isang alagad ng bahay ng Zastra. May hawak siyang isang makabuluhang posisyon kahit nasa loob ng 5 bahay ng Verde Academy. Panipi. Huwag kang masyadong magustuhan at hindi mahuli. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4650. Magmadali, magtungo tayo sa arena sa Verde Academy at panoorin ang palabas. Ano ang lahat ng kaguluhan? Ang Iman mula sa Zastra House ay hinahamon si James mula sa Tempris House. Ito ba ang parehong James na nanumpa na hamanin si Winona? Oo, talaga, panipi. Ang balita ay kumalat sa isang instant. Di nagtagal, alam ng lahat ng mga miyembro ng 5 bahay ng Verde Academy ang tungkol sa kanilang labanan. Ang arena ng labanan ng Verde Academy ay napakalawak, na sumasaklaw sa daan-daang mga light years. Ang mga makapangyarihang selyadong paghihigpit ay nakapaligid dito, na personal na ginawa ng punong guro ng Verde Academy. Kahit na ang isang magulong labanan ay naganap sa loob, hindi ito makakaapekto sa labas ng mundo. Sa labas ng arena ng labanan, maraming mga upuan. Ang mga upuan ay inookupahan sa kanilang maximum na kapasidad. Kahit na ang ilang mga powerhouse ng ulo, nakatatanda, at mga ranggo ng mentor ay dumalo. Ang kanilang kolektibong interes ay sa pag-obserba ng potensyal na ipinakita ng mga bagong alagad na humahawak mula sa Tempris House. Hinahangad nilang masukat kung ang mga alagad na ito ay nagmamay-ari ng katapangan na gawin ang hamon na ipinakita ni Winona. Ang pagkabigong pagtagumpayan ni Iman ay magpapakita na hindi karapat-dapat si James kay Duel Winona. Sa arena ng labanan, nakaposisyon ni James ang kanyang sarili sa mga kamay na nakalagay sa likuran ng kanyang likuran, na naglalabas ng isang hangin ng matahimik na pag-iingat. Nakakaharap ng isang magsasaka sa huli na yugto ng ranggo ng Kylum Acme, siya ay lumitaw na ganap na hindi nagkasala. Ang kabaligtaran sa kanya ay tumayo kay Iman. Ang kanyang aura sa sandaling ito ay sumasalamin tulad ng isang resplendent na bahaghari. Ipinagkaloob niya ang kanyang buong kapangyarihan, at ang kanyang pagpapataw na presensya ay nakakaimpluwensya sa mismong tela ng puwang. Ang mga paligid ay nagwar, na lumilikha ng isang halos surreal na kapaligiran. James Caden, hindi ako mapipigilan laban sa iyo. Sumuko na ngayon, at mabubuhay ka upang makita ang isa pang araw. Kung hindi, ang responsibilidad para sa anumang pinsala sa hinaharap ay mapapahinga lamang sa iyong mga balikat, resonated na tinig ni Iman. Gayunman, pinanatili ni James ang kanyang pag-iingat at tumugon ng hindi sinasadya, ipakita sa akin kung ano ang nakuha mo. Gumamit ng anumang mga pamamaraan na mayroon ka laban sa akin. Ang pagmamataas, ang ekspresyon ni Iman ay lumaki. Halos kaagad pagkatapos ng pagsasalita ng mga salitang iyon, siya ay kumikilos. Bigla, siya ay naging material sa harap ni James, ang kanyang mga kamao ay nakakasakit sa kanya. Sa bawat welga, ang hindi mabilang na malilim na kamao ay sumunod sa suit, lahat ay nagko-convert kay James. Ang kakilakilabot na puwersa sa likod ng mga kamao na ito ay nagwawasak, na nagdudulot ng mga ripples sa kawalan ng laman. Gayunman, si James ay nakatayo ng matindi, na nag-unyielding tulad ng isang bundok. Kung paanong ang mga kamao ng ethereal ay naghanda upang kumonekta, hindi niya maipaliwanag na nawala mula sa kanyang orihinal na posisyon, na muling nababalik. Iman. Si Iman ay hindi pa nagsimulang yumapekto nang ang pagsuntok ni James ay lumapag sa kanyang likuran. Ang kamao ni James ay nakarating sa kanyang likuran, nagdadala ng napakalaking puwersa. Ang epekto ay nagtulak kay Iman sa pamamagitan ng hangin, na nagdulot sa kanya na malakas na bumagsak sa lupa. Bago pa ang epekto, ang kanyang katawan ay umikot sa mid-air, na pinapayagan siyang lumapag sa lupa. Boom! Ang kanyang mga paa ay nakipag-ugnay sa lupa, na gumagawa ng isang kulog na pagsabog.
Ang solidong lupa na basag na bukas, na bumubuo ng isang fissure. Gayunpaman, ang pagbuo sa lugar ay agad na sinimulan ang pag-aayos, na gumagamit ng enigmatic na enerhiya upang mabilis na mapupuksa ang crevice sa sandaling lumitaw ito. Higit pa sa arena ng labanan, maraming mga alagad ang nababagabag. Anong uri ng paglipat iyon? Walang special na pagbabago-bago, nawala na lang siya sa isang instant. Panipi. Sa kabila ng arena, ang mga alagad mula sa 5 bahay ng Verde Academy ay nagtipon. Kabilang sa mga ito ay nakatayo ang mga powerhouse, na lahat ay nalilito ngayon sa mastery ni James ng Blythe Omniscience. Blythe Omniscience, ang pinuno ng Zastra House, ay tumitig ng mabuti kay James, ang kanyang mukha na nagdadala ng isang hindi nakikilalang solemna. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4651. Ang kasanayan sa lagda na nilikha ni Yardos Zagarari mula sa distrito ng Welcan. Panipi. Kinilala ni Yer ang Blythe Omniscience. Siya ay humugot ng isang malalim na buntong hininga at nagbulong sa isang mababang tinig, sino ang mahulaan na ang kahalili ni Yardos ay sumali sa Tempest House. Samantala, tumayo si Iman kung saan siya tumigil. Labis siya sa matinding sakit sa kanyang likuran kung saan natanggap lamang niya ang malakas na suntok na iyon. Sinimulan niya ang pag-ubo at pagdurog ng dugo dahil sa malubhang pinsala sa panloob. Sa kabilang banda, si James ay lumitaw na hindi nagkasala. Ginaising ng lalaki ang libong mga landas na banal na katawan at pumasok sa huli na yugto sa loob ng ika-9 na ranggo ng landas ng hindi kilalang. Kahit na hindi ginamit ni James ang landas ng Omniscience, ang kanyang manipis na lakas lamang ay sapat na para sa kanya upang labis na mapalakas ang mga magsasaka sa huling yugto ng ranggo ng Kylum Acme. Mahina ka. Dahan daw ang umiling-iling si James. Maaaring naabot mo ang huli na yugto ng ranggo ng Kylum Acme, ngunit hindi mo pa nakamit ang walang hanggan sa panahon ng iyong paglilinang at pagsasanay. Hindi ka tugma sa akin. Panipi. Nagdilim ang ekspresyon ni Iman habang nakikinig siya sa mga salita ni James. Hindi ko naisip na ang tao ay magiging malakas ito. Ako. Sinuri ang kanyang ranggo ng paglilinang bago ang labanan. Nasa permanenteng ranggo lamang siya ng Acme. Paano sa mundo ang isang permanenteng Acme ay nagtataglay ng napakagandang kapangyarihan? Nag-aalala si Iman. Arg. Bigla, itinaas ni Iman ang kanyang ulo at sumigaw ng malakas. Ang mga tao sa paligid ng arena ay maaaring makaramdam ng isang matalim na pagtaas sa aura ni Iman. Ang tao ay gumamit ng ilang uri ng supernatural na kapangyarihan upang mapalakas ang kanyang aura at kapangyarihan pansamantalang. Lumipat si James sa sandaling iyon. Inilabas niya ang Blythe Omniscience at lumitaw mismo sa harap ni Iman. Pagkatapos, itinapon niya ang isang malakas na pag-indayog sa tiyan ni Iman. Si Iman ay ipinadala na lumilipad sa hangin sa susunod na instant. Bago niya mapigilan ang kanyang sarili, nakita ni Iman si James na lumitaw sa tabi niya muli mula sa sulok ng kanyang pangitain. Sa loob ng susunod na ilang segundo, patuloy na sinaktan ni James si Iman na may mabilis at mabibigat na suntok. Sinubukan ni Iman ang kanyang makakaya upang ipagtanggol at kontra ang mga pag-atake ni James ngunit hindi ito mapakinabangan. Sa bawat hit na natanggap niya, maramdaman ni Iman ang kanyang enerhiya na dumadaloy mula sa kanyang katawan. Di nagtagal, napanood ang madla habang nahulog si Iman sa arena na may malakas na tinak. Ang kanyang mga damit ay dugo at napunit. Maaari rin nilang makita na ang katawan ng lalaki ay ganap na natatakpan ng mga sugat at bruises. Habang naglalagay si Iman ng hindi gumagalaw sa sahig, si James ay naglakad palabas ng arena nang walang tigil gamit ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Sa kalaunan ay tumigil siya sa harap ng mga kapatid ng line, na nakatitig sa kanya na bumagsak ang kanilang mga panga. Itinaas niya ang kanyang mga browser. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Hayaan mo na. Si Wesley ay sumingit sa kanyang katinoan at binigyan si James ng isang hinlalaki. James, kamangha-mangha ka. Kahit na si Iman mula sa bahay ng Zastra ay walang pagkakataon laban sa iyo. 2 kababaihan mula sa bahay ng Tempest ay dumating at sumali sa 3 lalaki matapos na panoorin ang labanan. Tumanggaw si Zinnia. Tama siya. Ang iyong mga kasanayan at kapangyarihan ay hindi nagkakamali. Sa wakas mayroon kaming isang namumulaklak na talento sa aming bahay ngayon.
Ang iba pang ginang na ang pangalan ay Sunday Dalos ay nagsigaw ng masayang. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa braso ni James. Magluluto ako ng isang bagay na maganda para sa iyo sa sandaling bumalik kami sa aming mga bakuran ng bahay. Di nagtagal, si James at ang pangkat ng mga mag-aaral mula sa bahay ng Tempres ay umalis sa arena. Ilang oras matapos na lumabas si James sa arena para mabawi ni Iman ang ilang lakas at bumalik sa kanyang mga paa. Baliw iyon. Panipi. Si James Caden ay napakalakas. Inaasahan ko ang pagbabalik ng punong guro ngayon. Kapag bumalik na siya, makikita natin ang labanan sa pagitan ni na James at Winona Yoro. Tiyak na magiging isang kapanapanabot na laban. Nagtataka ako kung alin sa kanila ang mas malakas. Imposibleng sabihin ngayon. Si James Caden ay hindi nagpakita sa amin ng marami sa kanyang mga kasanayan at kakayahan. Sa kabilang banda, si Winona Yoro ay nasa closed-door meditation para sa maraming mga panahon. Kahit na siya ay naglilinang sa walang hanggan na bato. Walang nakakaalam kung gaano siya napabuti sa ngayon. Hindi mapigilan ng karamihan na talakayin si James at ang kanyang darating na labanan sa Winona. Matapos bumalik si James sa kanyang tirahan at sa wakas nag-iisa, nag-set up siya ng isang pormasayon sa paligid ng kanyang silid. Pagkatapos, kinuha niya ang sinaunang scroll na siya ay nanalo mula sa labanan ng mas maaga at nagsimulang tumingin sa pamamagitan nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4652. James ay napansin na ang mga salita at wika na ginamit sa sinaunang scroll ay sa halip na tatangi at luma nang siya ay naging isang nakaraang hitsura. Maaaring pinagkadalubhasaan niya ang primal mantra at nakuha ang kakayahang maunawaan ang halos bawat wika, ngunit si James ay nagawang matukoy lamang ang mga piraso at piraso ng sinaunang scroll nang siya ay nascan sa pamamagitan nito ng mas maaga. Gayunpaman, nagawa niyang sabihin na ang sinaunang scroll ay isang talaan ng nakaraan ni Emperor Raya. Kung hindi ito para kay Zeno, maaaring hindi ipinakita ni James ang maraming interes sa impormasyon tungkol kay Emperor Raya. Ang kakaiba, matandang monghe na nakilala niya sa distrito ng Thies ay nagpabatid sa kanya tungkol sa pagkakaroon ni Emperor Raya. Nalaman pa ni James na si Windell Gones ay malapit na kaibigan at subordinate ni Emperor Raya. Ngayon na siya ay naiwan sa kanyang sarili, sa wakas ay maaaring tumutok si James sa pag-decipher ng sinaunang scroll. Ito ay tumagal sa kanya ng ilang oras upang lubos na maunawaan ang mga nilalaman nito. Nahanap ni James ang ilang mga detalye tungkol sa buhay ni Emperor Raya at kasaysayan mula sa scroll. Ang tunay na pangalan ni Emperor Raya ay si Seraya Grantiz. Walang tumpak na impormasyon tungkol sa kapanganakan ni Seraya. Si Serayas ay ipinanganak na isang ordinaryong tao. Sa pamamagitan ng pagkakataon, sinimulan niya ang kanyang buhay at paglalakbay bilang isang magsasaka. Gayunpaman, ang pagsasanay at pagpapabuti ni Seraya ay mabagal at hindi pantay habang siya ay hindi nagtataglay ng anumang hindi pangkaraniwang talento para sa paglilinang. Sa kabila nito, pinamamahalaang niyang sanayin at maisakatuparan ang magagandang bagay sa kanyang paglalakbay sa paglilinang sa pamamagitan ng paglalagay ng maraming pagsisikap. Ayon sa mga nilalaman ng scroll, ang konsepto ng 10 distrito ay hindi umiiral sa simula ng Endlos. Sa halip, maraming mga sinaunang puwersa at santuaryo ang matatagpuan sa mga hindi mabilang na universo. Ang Endlos ay patuloy na nasa digmaan at kaguluhan. Matapos makuha ni Emperor Raya ang higit na mahusay na mga kapangyarihan at kakayahan, naglakbay siya sa buong Endlos at pinatay ang hindi mabilang na mga puwersa ng masasamang. Habang nagdala siya ng kapayapaan sa Endlos, hinati din ni Emperor Raya ang kaharian sa 10 distrito. Ang paghihiwalay ng mga distrito na ito ay pinananatili kahit ngayon. Matapos ang paglikha ng 10 distrito, misteryosong nawala si Emperor Raya nang walang bakas. Habang tumatagal ang oras, unti-unting nakalimutan ng mga tao ang tungkol sa pagkakaroon ng malakas at kilalang figure na ito. Hindi mapigilan ni James na magtaka, hindi ko inaasahan na makita na ito ay talagang Emperor Raya na lumikha at nagngangalang 10 distrito. Gayunpaman, bakit ang isang lalaki na tulad niya ay biglang nawala? Saan siya pupunta? Kudlit. Naalala ni James ang mga huling puna ni Zeno. Bumulong siya sa ilalim ng kanyang hininga, maaari bang maging isang bagay na kakaiba o nakakagulat na nangyari sa Endlos noon? Noon lang, narinig ni James ang tunog ng isang tao na kumakatok.
Ang pintuan niya. Inimbak niya ng ligtas ang sinaunang scroll at hindi tinanggal ang pagbuo. Pagkatapos, hinayaan niya ang tao sa kanyang silid. Si Whale ay lahat ng ngiti habang papasok siya sa pintuan. Nakapagtataka ka, James. Sinasabi sa akin ng mga tao tungkol sa kung paano mo madaling talunin si Iman mula sa bahay ng Zastre sa aking pagbabalik. Ipinagmamalaki kong magkaroon ka bilang aking alagad. Binigyan siya ni James ng isang sulyap. Pumayag lang akong sumali sa Tempris House. Wala akong sinabi tungkol sa pagiging alagad mo. Walang balak si James na maging alagad ng sinuman. Tinanggihan din niya ang panukala ni Whale nang sinubukan niyang hilingin kay James na sumali sa sekta ng Thees. Hehe, tama na. Ang pagkakaroon mo bilang isang miyembro ng Tempris House ay higit pa sa sapat. Whale ay naupo sa isang upuan. Hinaplos niya ang kanyang balbas at nagsabing masayang, sa lahat ng mga taon na ito, pinangarap kong gawin ang Tempris House na isang kagalang-galang at lubos na hinahangad na institute muli. Nakalulungkot, walang sino mang handang sumali sa aming bahay dahil sa aking nakaraang pagkakamali. Dahil sumali ka sa amin, nagsisimula akong makita ang pag-asa para sa amin muli. Napagpasyahan kong ipasa ang posisyon ng ulo ng Tempris House sa iyo. Panipi. Madaling umiwas si James. Sir Whale, hindi mo dapat gawin iyon. Hindi ka maaaring. Sumali si James sa Tempris House dahil kailangan niya ng ligtas at mapayapang lugar upang mag-concentrate sa kanyang paglilinang at pagsasanay. Hindi niya nais na maabala sa mga tungkulin at responsibilidad ng pamamahala ng isang institusyon. Snap sa kanya si Whale, dapat kang lumukso sa pagkakataong ito, binata. Mayroon ka bang ideya na ang pressure na sinusubukan kong gawin kang susunod na pinuno ng bahay ng Tempris? Maaari mo bang isipin kung magkano ang dapat kong gawin? Ang mga matatanda mula sa ibang mga bahay ay lahat ay nakikita ang posisyon na ito. Sinubukan ni James na patnubayan ang pag-uusap na malayo sa paksang ito. Tinanong niya, Sir Whale, narinig mo na ba si Emperor Rye? Ang kanyang tunay na pangalan ay si Rye Grantiz. Emperor Rye, si Rye Grantiz. Matapos ang isang maikling pagpos, umiling-iling si Whale, sino iyon? Siya ba ay isang sikat na powerhouse? Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Alam mo ang tungkol kay Win. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4653. Dolgones, ang demonyong Taybak. Gayunpaman, bakit hindi mo narinig ang tungkol kay Emperor Rye? Panipi. Nagbigay ng kaunting pag-urong si Whale. Si Win Dolgones ay isang magsasaka na nag-iwan ng isang kahangahangang at pangmatagalang marka sa kasaysayan ng Endlos. Kahit na matagal na siyang lumipas, ang kanyang pilosopiya at kasanayan ay patuloy na nakakaimpluwensya sa hindi mabilang na mga henerasyon ng mga magsasaka ng Taybak pagkatapos niya. Maraming mga magsasaka ang nais na bisitahin ang lugar kung saan iniimbak niya ang kanyang Taybak, ang Dolgones Sword, upang makakuha ng isang magandang pagtingin dito. Panipi. Tinapik ni James ang kanyang panga. Hindi iyon tama. Sinabi ni Zeno na si Win Dolgones ay kaibigan at subordinate ni Emperor Rye. Gayunpaman, bakit alam lamang ng mga tao ang tungkol kay Win Dolgones ngunit hindi kay si Rye Grantiz? Nalito si James habang iniisip niya ito. Dahil tila hindi alam ni Whale ang tungkol kay Emperor Rye, nagpasya si James na huwag ay drag ang pag-iingat. Siya ay magalang na iminungkahi, kung iyon lang, dapat kang pumunta noon, Sir Whale. Nagpaplano akong sanayin sandali. James, dapat mong isaalang-alang ang pagiging pinuno ng bahay ng Tempris. Kung ikaw ay para dito, gagawin ko ang lahat sa aking kapangyarihan upang matulungan kang kumita ng posisyon. Hinikayat si Whale. Na, hindi ako interesado. Tumanggi si James. Talagang wala siyang pagnanais na sakupin ang posisyon ni Whale. Maraming mga perks sa pagiging pinuno ng isang bahay sa Verde Academy, bagaman. Kahit na aalisin nila ang bahay ng Tempris balang araw, ang mga halamang hardin na natagpuan sa aming mga espiritual na bundok ay nasa ilalim pa rin ng iyong pagmamayari. Kami. Mayroon ding maraming mga libro at archive ng iba't ibang mga kasanayan sa lagda sa aklatan. Kapag samasang-ayon ka na maging ulo, lahat sila ay sa iyo. Gayun din, gagawa ka ng isang pangalan para sa iyong sarili sa distrito ng Verde kung ikaw ay naging pinuno ng Tempris House. Ituturing ka ng mga tao na may lubos na paggalang kahit saan ka pupunta.
Pinakamahalaga, alam mo ba kung ano ang pinakamalakas na supernatural na kapangyarihan na tinataglay ng Verde Academy? Ang founding father ng Verde District ay nag-iwan ng isang sagradong scroll sa aming pag-aari. Sa lahat, ang mga ulo lamang ng mga bahay ang makakatanggap ng pagkakataon na basahin ang sagradong scroll. Nakalulungkot, walang sino man ang nagawang lubos na maunawaan ang mga nilalaman ng scroll hanggang sa araw na ito. Hindi ka ba mausisa tungkol sa kung ano ang nakapaloob sa sagradong scroll? Panipi. Si James ay naiintriga sa mga huling puna ni Whale tungkol sa sagradong scroll. Tinanong niya, alam mo ba kung ano ang nakasulat sa loob ng sagradong scroll? Umiling-iling si Whale. Ang tanging natitiyak ko ay mayroon kaming scroll mula noong sandaling itinatag ang Verde Academy. Bukod dito, narinig ko na ang iba pang 8 distrito ay mayroon ding isa sa mga scroll na ito. Malamang naiwan sila ng isang mahusay na magsasaka. Sa kasamaang palad, walang makumpirma ang pinagmulan ng mga scroll na ito dahil walang mga tala tungkol sa kanila. Panipi. Ang mga mata ni James ay lumiwanag sa tuwa. Nakikita ko ang sagradong scroll kung ako ang pinuno ng Tempest House. Tama iyon. Malawak na beam si Whale. Gayun din, kakailanganin mong talunin si Winona Euro sa darating na labanan. Panipi. Sige, gagawin ko ito. Tumanggo si James. Sumang-ayon siya sa alok ni Whale para sa kapakanan ng sagradong scroll. Pinakawalan ni Whale ang isang buntong hininga. Matapos ibigay ang posisyon sa iyo, marahil ay iiwan ko ang Tempest House at sumakay sa isang bagong paglalakbay. Maaaring ito lamang ang kailangan kong mawala sa aking pagbagsak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4654. Whale ay itinuturing na isa sa mga nangungunang magsasaka ng Verde Academy. Ang tao ay itinuturing na isang henyo na nagtatanim na nagpakita ng pinakamalaking potensyal na makamit ang ranggo ng kaguluhan sa distrito ng Verde. Sa kasamaang palad, nakagawa siya ng matinding pagkakamali sa nakaraan. Simula noon, si Whale ay pinahihirapan ng kanyang mga panloob na salungatan at panloob na mga demonyo. Hindi lamang siya gumawa ng anumang pag-unlad sa kanyang paglilinang, ngunit napansin din ni Whale ang mga palatandaan ng kanyang mga kapangyarihan na nagre-regress. Sa makatuwid, binalak ni Whale na gawin si James ang susunod na pinuno ng Tempest House. Matapos ang paglipat, maaari siyang magsimula sa isang paglalakbay na may pag-asang makahanap ng pag-aliw para sa kanyang mga personal na isyu. Hindi kami sigurado kung kailan babalik ang punong guro. Kapag siya ay bumalik, ay officiate niya ang labanan sa pagitan mo at Winona. Dapat mong ihanda ang iyong sarili sa oras na ito. Si Winona Euro ay hindi isang madaling kalaban. Matapos ibahagi ang payo na iyon, tumayo si Whale at umalis sa silid upang bigyan si James privacy. Maya-maya pa, nagsumite si James ng isang porma sayon sa paligid ng kanyang silid upang mapanatili ang kanyang aura na nakapaloob sa loob ng espasyo. Pagkatapos, nag-set up din siya ng isang pagbuo ng oras. Sinimulan ni James na sumisip-sip ng mga halamang gamot na akmi upang mapalago at mapabuti ang kanyang kapangyarihan ng dugo. Wala siyang ideya kung gaano karaming oras ang lumipas mula nang siya ay nakatuon sa kanyang paglilinang. Pagkaraan ng ilang oras, nakita ni James ang kaunting paggalaw sa labas ng kanyang porma sayon. Huminto siya sa pagsasanay at tinanggal ang mga porma sayon sa paligid ng kanyang silid. Sa isang iglap, naramdaman niya na 300 taon na ang dumaan sa labas ng mundo mula nang sinimulan niya ang pagpino ng mga halamang gamot. May nagbukas ng pintuan at pumasok sa susunod na instant. Ito ay Whale ulit. Ang matandang lalaki ay may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Paano napunta ang iyong pagsasanay? Naging maayos ito, masayang sagot ni James. Matapos magising ang libong mga landas na banal na katawan at maabot ang huli na yugto sa ika-9 na ranggo ng landas ng walang kabuluhan, ang espiritual na kapangyarihan ni James ay lumago din. Maaari niyang sabihin na kahit ang kanyang mga espiritual na kapangyarihan ay pumasok sa huling yugto ng ranggo ng Kylum Acme, tulad ng kanyang kapangyarihan ng dugo. Sa ibabaw, ang kanyang ranggo ng paglilinang ay nanatiling katulad ng dati. Napakagandang balita iyon. Nagpatuloy si Whale, ang aming punong guro ay bumalik sa Verde Academy, at naghihintay sa pangunahing bulwagan ngayon. Narito ako upang dalhin ka doon ngayon. Hinawakan ni Whale si James sa braso at kinaladkad siya. Di nagtagal, dumating silang dalawa sa loob ng bulwagan.
Nakita ni James ang higit sa daan-daang mga magsasaka na natipon sa pangunahing bulwagan. Karamihan sa kanila ay hindi kapanipaniwala at kilalang mga powerhouse mula sa 5 bahay ng Verde Academy. Ang isang matitinding matandang Ginoo ay tumayo sa gitna ng entablado. Siya ang headmaster ng Verde Academy na si Lothar Coreto. Iyon si James Caden. Ma'am, kahit na si Iman Jezekil mula sa bahay ng Zastra ay walang tugma para sa kanya. May mga malambot na murmur sa karamihan ng tao sa sandaling pumasok si James sa pangunahing bulwagan. Ang isang ginang sa isang kulay rosas na damit na nakatayo lamang ng ilang mga hakbang ang layo mula kay Lothar na tahimik na nakadirekta din sa kanyang tingin kay James. Sir Lothar, dinala ko rito si James Caden. Si Whale ay yumoko sa Lothar ng bahagya. Salamat, tumanggo si Lothar. Dahil ang lahat ay narito na, ipapaliwanag ko sa madaling sabi ang mga patakaran ng labanan. Si James at ang binibini na Pink ay tumalikod sa kanilang pansin kay Lothar. Pinapayagan ang mga contenders na gumamit ng anumang mga kasanayan sa pirma, armas, at taktika sa panahon ng labanan. Gayunpaman, ang parehong partido ay dapat gumamit ng paggalang at magpakita ng mahusay na pagiging sports sa lahat ng oras. Kung ang alinman sa mga contenders ay umamin ng pagkatalo sa panahon ng tugma, ang ibang tao ay kailangang ihinto agad ang kanilang pag-atake. Ang mga hindi sumunod sa mga patakaran ay malubhang parusahan. Sige, tumungo tayo sa arena ngayon. Nang gawin ito ni James at ang pangkat ng mga magsasaka sa arena, makikita nila na maraming mga mag-aaral ang nagpakita rin sa lugar. Good luck, James. James, umaasa kami sa iyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4655. James ay nakita ang 4 na mag-aaral mula sa Tempest House. Ang pangkat ng mga ito ay nagpapasaya sa kanya mula sa madla sa mataas na espiritu. Panoorin ang kalendar. Ang tibak ay dating pag-aari ni Sir Lothar, ungol ni Whale kay James sa isang mababang tinig. Binigyan ng kaunting tumango si James. Pagkatapos, siya ay nag-teleport at muling lumitaw sa isang tabi ng arena. Ang ibang babae ay nag-teleport sa kabilang panig ng arena mismo sa tapat ni James. Ang kanyang mahaba, itim na buhok ay nahulog sa kanyang likuran. Kahit na ang kanyang mukha ay walang ekspresyon sa lahat ng oras na ito, pinalabas pa rin niya ang isang aura ng biyaya at gilas. Sino sa palagay mo ang mananalo sa labanan? Panipi, Winona Euro, syempre. Siya ay isang alamat sa Verde Academy. Ang headmaster ay lubos na pinahahalagahan ang kanyang mga kakayahan at kahit na binigyan siya ng Kalendor Sword. Panipi, hindi namin nakita siyang sumali sa anumang mga laban para sa mga panahon. Nagtataka ako kung gaano siya lumaki sa mga tuntunin ng kapangyarihan at kasanayan. Dapat ay napabuti niya ang paraan sa unahan ng kanyang mga kapantay sa pamamagitan ng maraming beses pagkatapos na magsanay sa walang hangganang bato ng matagal. Sa palagay ko ang mga nakatatandang mag-aaral lamang ang maaaring tumayo laban sa kanya sa labanan. Gayunpaman, si James ay hindi parang isang madaling kalaban. Sa kabilang banda, maraming mga mag-aaral na lalaki ang nasa kanilang mga paa at nagpapasaya sa Winona. Magagawa mo ito, Winona. Panipi, ipakita sa kanya kung ano ang nakuha mo. Bagaman ang mga tunog ng mga tao na nagpapasaya at nag-chat ay napuno ang arena, ang pag-igting sa pagitan nina James at Winona ay patuloy na bumubuo habang nakatitig sila sa isa't isa. Si James ay nagpakita ng kalmado at binubuo habang siya ay nakatayo gamit ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Ni ang kagandahan ni Winona o ang kanyang reputasyon sa Verde Academy ay nakakaapekto sa kanya ng bahagya. Maaari kang magsimula muna. Panipi, narinig ni James ang ginang na nagsasalita sa kauna-unahang pagkakataon. Siya gestured gamit ang isang kamay at sinabi ng magalang, naniniwala ako na tama lamang na hayaan ko ang ginang na gumawa ng unang paglipat. Alam kong pareho kaming kasalukuyang nasa parehong ranggo ng paglilinang. Narinig ko na nakamit niya ang walang hanggan na estado sa ranggo ng quasi-acme. Bukod dito, pinerpekto niya ang walang hanggan na estado sa ranggo ng permanence acme kahit na higit pa sa ginawa ko. Gayunpaman, medyo may tiwala ako sa aking mga kapangyarihan. Maaari kong talunin ang halos anumang kalaban sa loob at sa ibaba ng ranggo ng permanence acme. Naisip ni James. Ha, malumanay na kumalas si Winona. Nagreaksyon ang ginang na parang narinig niya ang isang hanggal na biro mula kay James.
Noon lang, ang hem ng palda ng Winona ay medyo lumubog kahit na ang hangin ay hindi sumabog. Hindi siya gumalaw ng 1 pulgada. Gayunpaman, ang isang napakalawak na alon ng aura ay nagradiated mula sa Winona at tumungo sa direksyon ni James. Ang kanyang aura ay napakalakas at mapanirang na dinurog nito ang puwang kasama ang tilapon nito. Karaniwan, ang ordinaryong Kailam Acme Rango ng Rango ay hindi magagawang sirain ang puwang kasama ang kanilang mga ores na nag-iisa sa mga gitnang lugar ng distrito ng Verde. Iyon ay dahil ang mga lugar na ito ay pinananatili ng napakalakas at matatag na mga landas sa langit. Sa pagkamangha ng lahat, ipinakita ni Winona si Ores na sapat na upang gawin iyon. Ano ang isang hindi kapani-paniwalang aura? Tulad ng inaasahan ng Winona Yoru. Tila sa oras na iyon ay ginugol niya ang pagsasanay sa walang hanggan na bato ay nagbayad ng maayos. Ang mga ekspresyon ng kagalakan at pag-apruba ay makikita sa mga mukha ng mga matatanda. Ipinagmamalaki nila ang pagsaksi sa kapanganakan ng isang henyo na nagtatanim tulad ng Winona sa mga mag-aaral ng Verde Academy. Sa kabilang banda, tinitigan lamang ni James si Winona habang ang kanyang aura ay naghugas sa kanya. Hindi niya sinubukan na protektahan ang kanyang sarili o ay deflect ang aura ni Winona sa isa pang pag-atake. Kahit na ang puwang sa paligid niya ay nagsimulang gumuho dahil sa epekto, si James ay lumitaw ng maayos at ganap na hindi nasaktan. Hindi ka ba masyadong madali sa akin, Ms. Winona? Hindi ako tatayo dito ngayon kung ang antas ng pag-atake na ito ay sapat na upang saktan ako. Ilang hakbang si James. Habang siya ay gumagalaw, ang puwang sa paligid niya ay mahimalang naibalik sa orihinal nitong estado sa pamamagitan ng mga kapangyarihan ng mga landas ni James. Kawili-wili. Isang malabong ngiti ang naglaro sa mga labi ni Winona.